Po ng ating walang humpay na sumusubaybay dito sa ating Facebook page, Rolly Ampang 010. Isang mapitagang umaga po sa ating lahat. Balik po tayo sa ating seryosong pag-uusap o seryosong usapin. Pero bago ang lahat niyan guys, nais ko pong ipabatid sa inyo ang aking pasasalamat sapagkat nasa 727 followers na po tayo as of today. Ang aking walang humpay na pasasalamat sa inyong lahat. At shout out po ako sa aking mga kababayan dyan sa Davao, sa Compostela Valley, kung saan ako nagtapos ng elementary sa Mangayon Elementary School, sa Loreto National High School, at saka sa Agusan Colleges, Butuan City. At particularly kay Juliet de los Reyes, I couldn't remember you anymore. Kasi nagulat ako nung nakaraang gabi, nung mag-check ako sa isa kong Facebook account, may nag-comment sa akin about it. Sa iyo, salamat at naalala mo ako at nakilala mo pa ako muli. So, anyway guys, balik po tayo sa seryosong pag-uusap ngayon. Sapagkat nung nakarang araw po ay natalakay po natin ang tungkol sa video na ating in-upload. At maraming salamat sapagkat umabot na tayo, more than 100 viewers na po tayo. At harinaw ay nakabahagi tayo ng kunting kaalaman sa bagay na yan. So, just to be fair, kasi ang ating pinag-usapan that time sa nauna nating video ay tungkol po sa lapastangan na anak. So ngayon sa pagkakataong ito naman mga giliw kong taga-subaybay at followers dito sa Facebook page, ay pag-aralan po natin kung bakit nagkaroon tayo ng mga malapastangan ng mga anak. Ano po guys? So, bago ako magpatuloy sa talakayan tungkol sa bagay nito guys, panoorin po muna natin ang video. Balikan po natin ang video na ating na-upload nung nakaraan. Ako! Imo! Ako! Pakyo yung ibo! Muntang ina mo! Una! Sige! Ikaw ha? Sobra na! Sobra! Hindi mo kapapa ni putang ina! Ay, kapapa! Oo, kapapa! Sige Lloyd, sokol! Okay, karapatan naman guba ang balay, putang ina mo! Way karapatan? Mauni siya, mauni akong anak na buutan. O mo na akong mga igat, yawa ka! Igat? Asa ko naginigat? Ang ina mo! Ha? Asa ko naginigat, Lloyd? Ha? Wala di ba? Di Diyos! Asa ko naginigat? Isa ka tuig namin, nabulag si mong papa bago ko nanguyap. O di ko kasalo, dalaga ko. Asa ko naginigat? Samantalang ikaw, 17 anyos, magdaladala na kagulae. Ha? Unsay oy? Tanawan ninyo ni akong anak. Tanawan ninyo akong anak ug unsa ka maayo nga bata. Unsay iyang giingon? Pakyo daw ko, di daw ni akong balay, ilaha daw ning balay. Nganong na ilaha ang balay nga kuha man ning pangalan? Ako na ning gibutang karon na anak ko'y attorney pero di siya kapaabot. So tama pa ba ning nga ako siyang tagaan? Ha? Oh. Ingon niya, ilaha daw kong gifailan og kaso nganong wala pa man hantod karon. Igat daw ko asa ko naginigat diris mo kayo. Ha, nakauyab ko guys. Nakauyab ko isa na katuig og kabalo siya ana. Mao na akong driver pen mamintay tanan akong problema kahibalo na. Og natingala ko karon ingon nga nang ingon ana siya kamaldito, ingon ana siya kaway batasan tanan akong gihatag niya. Ha? Tan-awan ninyo na. Akong giguba ang akong kwarto kay iyang gila. Imong kwarto na kwarto. Wala pa inyo ha kay wa pa na gitoy over. Ayaw kog ingag ulod kay di ko ulod. Kung ulod pa ko watakan ako gipakabuhi. Ha? Iyahan kong aksyonan og dapat. Unsa daw gusto nako nangita ko siya kutsilyo. Imutan na. Tanawa ha? Mao na ha? Gusto lagi mandaot lagi. Wa ko mandaot. Nang laba ko dito ni Anhi dire kay mao na iyang gusto. Pero kung ihatag nimo na siya tanan-tanan ha, ang motor akong giulit tungod niya. Na disgrasya dito kog Manila. Akong gipadad og kwarta, kapila siya na disgrasya kay nagsigig inom-inom. Ha? Sukad lang nga nagkauyab siya, akong gipangutan kung sige inom ganato nagbulag diay sa uyab. Mao nang nagsigig kay hubog-hubog. Ako'y iyang pasangin lang tanan. Ha? Tanawa unsa ka gwapo, giplastar na ko siya. Imong kwarta gamit. Imong atong kwarta Lloyd. Ha? Tatang kwarta. Dali kwarta nang trabaho. Ano pa nang wala niya sinso? Oy, kaya atong gikaon. Ayaw ko ginanatanawan ninyo. Tanawan ninyo guys. Wala pa pulos ni. Mao na si Christian Lloyd Lagat. Way batasan nga anak. Nakoy batasan niya na kay gipadako ta ka Lloyd. Gipa-eskwela ta ka. Ha? O gano? O ang inyo lang pa pang pasagdaan. May anak ka? Sa unang panahon. Bayaran. Ay, bayaran. Gubaon ko pa na. Guba. Guba na. Guba na ako. Guba pa. Guba na. Guba ka ni. Tama na ni. Ayaw nagsulod dire kuhanin mo mga gamit. Imong gamit ang kwarto nimo. Gigawas niya ang akong gamit dire. Tanawa. Ay pag binastos dia ha. Ay pag binastos dia. Imo bada. Sige. 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 Ha? Buisit ka ha? Ayaw ko na, utang mo. Sige. Ayaw ko ano ha? Sige. Sige. Magbuka ko sa niya. Magbuka ko sa niya. Magbuka ko sa niya. Magbuka. Magbuka ko sa niya. Parang inaanak. Kaya ako. Pati ako ako na. Magbuka ko sa niya. Magbuka ko sa niya.
Mabuka ko na buhi eh. Mabuka buhi. Kumamatay ko ng yeso! Asasan! Huwag kay batasan! Limal ka! Huwag kay batasan! Huwag kay ikabayan! Huwag kay ikabalos sa kulon! Binagong sa kaon pa kalon! Huwag kay ikabalos! Sukat ka ron! Huwag kay mapalala ko! Wala ko mabalan mo. Siya ka ka. Attorney! Tanawa! Angay ba ni? Hindi ko na lalaki. Hindi ko na. Angay ba na? Wala ka lalaki niyo. Ikaw ka na mo. Pakyo! Kasi ba ka magkaroon dito sa tigas balay? Ha? Pakyo! Kamu pa ka mag-ingong pakyo? Ha? Kamu pa siya mag-ingong pakyo? Igat daw ko. Wala ko nang inigat. Gibuhin ako silang maayo. Ha? Ha? Inaana si Lloyd eh. Ha? Inaana si Christian Lloyd kung kailan mo ana bastos. Iya kong gikulata. Di pa ko. Gigulata di ka? Gigulata di ka? Natawa na ko! Gigulata di ka? Hindi ako na lalaki. Hindi ako na. Imo ko sa pakyo. Sige, sige. Sige. Sabi ko nimo. Ha? Ikaw ang lalaki. Hindi ako. Lus-lus ni mo. Ha? Ikaw may luslus mo. Los, karon kabalo na kog kinsa ka. Sorry na, sorry no kay apil. Huwag kay apil. Nagplano na ko kung saan ako para makalingkawas ko. Pero wa na kay nabot karon. Tanawa niyo gibuhat sa ako. Giayot mo. Wata mo karon sa unay mo papay kung daot-daoton. Karon kay na gisuportahan ka sa imo pagkauwagan na gibuhat ko yung tuyag. Gikuan na dayon ko nimo. Giit sa pwera. Ha? Kanina ka magpatambag kaya gusto nimo imo na ang tama. Nauli ang motor, nakabangga ka tungod nimo. Ha? Lus-lus nimo, hamugiro kay ka, burit kay ka. Tanawan ninyo ni akong anak. Wala na siya karapatan, guys. Oh, grabe yung gibuhat sa ako. Thanks for watching. Please follow and share. Yun atin ay upload ng nakaraan. So kung limiin po nating mabuti ang video na inyong napanood, guys, hindi naman po natin masisisi ang isang anak doon sapagkat mayroon din pong pagkukulang ang ating magulang o yung ina na nandoon, may pagkukulang din po. Kaya po, ang bata dito ay nagkakaroon ng tinatawag na rebellious attitude. Bilang isang magulang, dapat po nating tandaan itong talata ng Biblia na at kung kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Ibig sabihin, mayroon kasing mga salita na lumalabas sa ating bibig na hindi na magaganda, hindi na nagbubunga ng magandang resulta, na nagiging dahilan ng pagiging rebellious ng ating mga anak. Kumbaga, huwag nating iudyok ang ating mga anak na magiging palasagot, magiging lapastangan sa atin sa pamagitan ng ating mga ginagawa. So, we should have to control ourselves in order not to make our children be rebellious towards their attitude. Bakit po? Kasi, kapag ganun ang nangyayari, guys, mga mahal kong mga magulang, hindi natin nagagampanan ang ating tungkulin bilang isang mabuting magulang. Ano po ba ang bilin ng Biblia tungkol sa pagdidisiplina? Ang sabi, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. So, ika nga, ang Pilipinas ay Christian country. So, wala pong dahilan na itong mga kabataang Pilipino sa kasalukuyan ay hindi nahubog o hindi namulat sa mga katuruan ng Biblia. So, sa gayong paraan mga magulang, hindi natin nauudyukan mismo ang ating mga anak na magiging rebellious. Bagkus,
ay nagagabayan natin sila tungo sa mabuting pag-uugali at magiging magalang na mga anak para sa ating mga magulang. So paano po ba ang pagiging isang mabuting magulang? So una, matutong mag-control o mag-self-regulate ng iyong emotions. Ang unang hakbang para sa mas magiging pasensyoso sa iyong anak ay ang pagkakaroon ng healthy at self-nurturing lifestyle. So yan po guys, magkakaroon ka ng self-regulate. You have to control yourself, your emotion. Kung galit ka na, you have to find some ways na makontrol mo yon guys, sapagkat kapag hindi mo makontrol yon, magiging mag-uugat yun o magkakaroon ka ng tendency na masaktan mo yung anak mo. So kapag ang yung galit ay magbubunga ng ganitong pagkakataon, magbubunga ng hindi na magandang hakbang, magkakaroon ng tendency ng iyong anak ay magrebelde. So, nasa inyo po mga magulang ang pag-control. Kaya nga, mas nakakatanda kayo kaysa mga anak. So, learn how to control. Learn how to self-regulate your emotions. That's the first thing that you need to do. Ikalawa, mahalin ang iyong anak bilang siya. Yan po. So, halimbawa, meron kang dalawang anak. Bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang tinatawag na individual differences. So, mahalin mo siya bilang siya. Huwag kang mag-expect ng pag-uugali na meron sila lalaki mong anak kaysa babae mong anak. Huwag mong i-compare sila, huwag mong pagkumparahin kasi meron silang kanya-kanyang pag-uugali. Although, nagmumula siya sa inyong mga magulang, subalit, meron tayong tinatawag na individual differences. So, mahalin natin sila bilang sila. Ano po? Mahalin natin sila bilang sila. Ano sila? Halimbawa, makikita natin na may kahinaan sila sa pag-unawa. So, you have to think for some ways, means and ways, kung paano natin sila unawain. Yun po yung una nating dapat gawin. So, let's say for example, meron naman tayong anak na mabilis makaunawa, huwag mo natin pagkumparahin. Madalas kasi natin yung ginagawa. So, tingnan mo yung ate mo. Bakit ganito ang ate mo? Samantala ikaw. Diba? So, nagkakaroon ka ng comparison between them. So, iwasan po natin ang ganyang estilo na pakikitungo sa ating mga anak. Don't compare your kids to other kids that you have. Kasi magkakaroon po yun ng heart feeling. Yung heart feeling na yan, yun po yung magbubunga ng hindi magandang pakikitungo niya sa inyo bilang mga magulang. Ikatlo, maging connected. Okay. Maging connected. Paano ba magiging connected? So, kailangan mong magkaroon ng quality time. Hindi lang puro trabaho. Kasi madalas sinasabi natin, kaya nga kita pinapag-aral dahil para maturuan ka ng magandang asal. No. Tandaan po natin lagi mga magulang na ang disiplina ay nagsisimula sa pamilya. Hindi nagsisimula sa paaralan. Lalong-lalo na ngayon na bawal po ang tinatawag nating corporal punishment. Ano po ba ang pwede namin gampanan na lang dito sa paaralan? Magturo na lamang ng mga academic subjects. So wala na kaming karapatan na mag-enforce ng mga iba yung disiplina sa inyong mga anak. So saan po magsisimula ang disiplina? Sa pamilya. So paano natin ma-enforce ang proper discipline, quality discipline sa inyong mga anak?
magkakaroon ka ng quality time. Huwag na lang ibuhos ang iyong oras sa trabaho. Mag-set aside ka po ng araw na magkakaroon kayo ng family bonding. Sa amin po, bilang Iglesia ni Cristo, meron po kami tinatawag na family hour. Yung family hour po, ito po yung sinasagawa yung una, naka-God-centered po kami. Ibig sabihin, bago po gagawin yung family hour, magkakaroon muna ng panalangin, tapos magkakaroon na ng talking with the family members, alamin kung anong problema ng mga anak, ano ang ginagawa nila sa pag-aaral, kumustahin sila. At tapos at the end of the day, at the end of the conversation, doon na po magpapasok na po yung pagbibigay payo ng mga magulang, kung alin po yung assessment na pwedeng maibibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kung alin ang dapat at hindi dapat sa mga ginagawa nila sa kanilang ginagawa sa araw-araw, sa pag-aaral, sa trabaho at iba pa. Hindi porket may mga anak na ang ating mga anak, sa Pilipinas kasi, nandun po yung tinatawag, hindi katulad sa Amerika na pagsapit ng 18 anyos, free na sila po na tumayo sa kanilang sarili mga paa. Sa Pilipinas, iba po kasi ang ating tawag dito, estilo ng pamumuhay. Kahit may mga anak na yan, nasa poder pa rin ng mga magulang when it comes to discipline. Di po ba mga magulang? So, pwede natin silang tawagin sa isang sulok ng bahay o sa isang sala o sa living room. Then, pagkatapos magkakaroon ng kunting salo-salo, then alamin. Nasa inyo na po kung paano ninyo gawin po yung family hour ninyo o yung bonding ninyo sa isa't isa. Maring pwede ninyo itong gawin sa outdoor, sa indoor, outdoor, mamasyal kayo, or dalhin ninyo ang inyong mga anak sa parke o kaya mag-swimming kayo. Nasa inyo po kung paano nyo po gawin ang tinatawag nating family hour para magkaroon kayo ng family bonding. Para maging connected ka sa isa't isa, sa inyong mga anak. Huwag niyong hayaang lilipas ang isang araw, ang isang linggo, na hindi mo man lang nakausap ang inyong mga anak. So yan po kasi ang nagiging dahilan ngayon mga giliw kong taga-subaybay, kung bakit may marami tayong mga juvenile delinquent sa ating komunidad. Bakit po? So, pagdating kasi ng tatay sa trabaho, tulog na yan, pagod na. So, hindi man lang nakumusta kung asa na yung mga anak. Diba? On the other side, ang nanay din, yan, ganun din ang nangyayari. Lalong-lalo na pag may mga pera, diba? Kung may kaya sa buhay na. So, ipinagkakatiwala na lang sa mga katulong, sa mga katuwang, kasambahay, ang kanilang mga anak. Gayon pa man mga magulang, maalwan man tayo sa pera, o mahirap man, tawag dito, hindi man tayo sapat sa pangangailangan, gayon pa rin, nananatili pa rin po ang ating responsibilidad na magkakaroon tayo ng quality time sa ating mga miyembro ng pamilya. Sa gayong paraan, magiging connected tayo sa isa't isa. Kung hindi yung malayo po yung pakiramdam, hindi na ako mahal ng aking tatay, hindi na ako mahal ng aking nanay. Bakit po? Dahil nga po, hindi po inaalam, wala na pong time na alamin ng mga magulang kung ano ang nangyayari sa kanilang pag-aaral, paghanap buhay, at iba pang mga ginagawa sa buhay. Yan po ang wag nating mawala bilang mga magulang sa loob ng ating pamilya. Ikaapat, magiging role model. So, live by example, ika nga. So, kung ikaw, sasabihin mo, anak, huwag kang uminom, bawal maglasing. Pag-uwi ng anak galing sa trabaho o sa paaralan, naabutan ka, naglalasing kasama mga barkada. So, saan doon?
Saan doon ang pagiging role model mo? O anak, huwag kang magsugal. Yan. Pag uwi ng anak, galing sa trabaho, galing sa paralan, ayan, nagtutong-it, nagkakarakrus, nagsasabong, diba? So, saan doon ang tinatawag nating live by example? Be a role model to your family, to your children. Kaya, kapag ganyan ang nangyayari, isusumbat sa'yo balang araw. Sa puro kasalita, hindi mo naman ginagawa. Diba? So, doon na po magsisimula yung hindi pagkakaunawaan. Hindi na maganda yung pakikitungo sa isa't isa. Hindi ka na effective parents sa ganyang bagay. Diba? So, ako, hindi man ako magulang as of this time. Pero, nakikita po natin bilang isang mamamaya at bilang isang teacher, I could be also a guidance counselor as my profession. I could be an immediate guidance counselor as well. So, yun po mga giliw kong mga magulang, huwag niyo pong masamain ang aking mga sinasabi. Ano po? Hindi naman po ako nagmamarunong. Ang sa akin lamang ay nagbibigay lang po ako ng aking point of views kung bakit nangyayari ang ganitong mga bagay. At ang ikalima po mga giliw kong mga magulang at mga giliw kong taga-subaybay ay yung tinatawag nating bigyang pansin ang kailangan at damdamin ng iyong mga anak na dahilan ng kanilang behavior. So, paano ba yon? Paano po ba natin ipagkaloob ang ganyong mga bagay? Bigyang pansin ang kailangan. O halimbawa, kailangan sa pag-aaral. So, sa kailangan sa pag-aaral, not only financial, hindi lang kailangan sa support, hindi lang kailangan sa damit. Higit sa lahat, kailangan, yun po yung madalas sinasabi ko dito sa paaralan na kayo bilang isang magulang, huwag ninyong iwala sa inyong mga anak na magkaroon kayo ng quality time. Halimbawa, pagdating sa paaralan ng inyong anak, galing sa paaralan ng inyong anak, tanungin nyo man lang, anak, anong pinag-aralan ninyo? Sasabihin ng anak, may assignment kami tatay, may assignment kami nanay. Okay, ilabas mong libro mo. Sige, gawin natin. Yun ang dapat. Hindi yung natutulog na lang ang anak, hindi nagawa ang takdang aralin, dahil inaasa na lang ng magulang sa kanilang guro ang lahat ng gawain ng mga bata, which is not good. Kailangan din po, meron tayong tinatawag na partnership. Ano po? So, pagdating sa paralan, hindi nagawa ng anak ang kanyang asignatura, ang kanyang project, pagagalitan ng teacher o pagsasabihan o pagwiwikaan. So, anong mararamdaman ng bata, ng estudyante? Kasi hindi ako mahal ng aking magulang Hindi ako tinuturuan Di ba? So, ganong aspeto, meron na tayong tinatawag na pagkukulang. Okay. Sunod. So, just a little bit of example kung saan at ano ang kailangan ipagkaloob natin sa ating mga anak. Much more sa tinatawag nating damdamin. Diba? Dito sa damdamin, napakaano kasi ito napakalawak. Kasi, lalong-lalo na kung hindi lang isa o dalawa ang anak mo, kung lalo't marami. Kaya nga, ang Pilipino ay tinatawag na ang mga magulang ay industrious daw. Masipag gumawa ng bata. So, paano natin maibibigay yung pangangailangan pandamdamin? Kung puro ka na lang doon sa panganay nakatutok, lagi mo na lang pinupuro si kuya. Si kuya. Paano naman si ate? Paano si bunso? So, kailangan equal po ang inyong
pagtingin sa inyong mga anak. Kung ang inyong panganay ay pinagkalooban ng ganitong bagay, ganun din si ate, ganun din si bunso. Kailangan po equal para wala pong selosa na nangyayari. Kasi pag merong ganyan, nagkakaroon ng competition within the family, asahan ninyo, hindi po maganda ang paglaki ng inyong mga anak. So, ito po yung mga bagay na sinasabi ko, correct me if I'm wrong, na nagiging dahilan ng pag-usbong na hindi magandang pag-uugali. Iwasan po natin ang ganyang mga bagay sapagkat kung makikitaan tayo ng ganito mga bagay ng aking nabanggit sa itaas, asahan ninyo na darating ang araw, darating ang panahon na hindi ka igagalang ng iyong o ng inyong mga anak. So, sa ibang dako naman, para po sa ating mga kabataan, hindi naman porket professional ka na, may sarili ka ng paa, kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa, hindi mo na sila pakinggan. So, nananatili ang ating pagiging anak. So, ano po ba ang bilin sa atin ng banal na kasulatan? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Yan po. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda na. So yun po, mga anak, sana maliwanag po sa atin sa puntong iyan, no? Na ang pagiging masunurin, ang pagiging mabuting anak, yan po yung aral ng Diyos na dapat nating sundin sapagkat ito po yung uri ng pagiging anak na may kalakip na pangako. Nabanggit ko na po sa unahan nating video ang tungkol sa pangakong ito na kung saan ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Sino ba namang hindi gugustuhin na hahaba ang ating buhay at magkaroon ng maginhawang buhay? Diba? So, nandun lang pala ang sikreto, guys, mga kabataan na nakikinig. Ang sikreto po sa maginhawa at hahaba pati ang ating buhay ay ang pagsunod sa ating mga magulang, ang pagtalima sa kanilang palatuntunan, nang sa gayon ay mapanuto tayo. Po. So, karugtong na talata, dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda na. Diba? Katulad ng iyong napanood, diba? Paghamak yun, paglapastangan sa magulang. Hindi mo lang siya sinagot, hindi mo lang sinaktan ang kanyang damdamin. Alam nyo guys, mga kabataan na makapanood nito, kunting salita lang na ating bibitawan, lalo na po sa ating mga nanay, para yung karayom na tumutusok sa kanilang damdamin, sa kanilang puso, na nagbibigay happy sa kanila. Di ba? Kaya wag po nating hapisin ang ating mga magulang. Hanggat maaari ay paramdam natin sa kanila ang ating pagiging mapagmahal na anak. Tandaan po natin guys, o mga kabataan, na ang pagiging mabuting anak ay isang mahalagang katangian na dapat taglayin ng bawat isa. Gaya po ng inyong narinig mga bata, ang pagiging mabuting anak ay nangangailangan ng paggalang. Yan po ang una. So, kapag ikaw ay palasagot, kapag ikaw ay inutusan, nagdadabog, may paggalang ba yon? Wala. Kung ikaw ay lapastangan, nilapastangan mo ang magulang mo, may paggalang ba yon? Wala. Yan po. So, yan po. Kailangan po natin yung paggalang sa ating mga magulang. Pakikinig sa kanila. Although they are not perfect. Diba? Pero bilang isang magulang, kailangan pakinggan natin sila. We have the right to spoken what we have
inside our heart and mind. But hindi ibig sabihin na saktan natin sila sa pamamagitan ng paggawa ng hindi ka nais-nais. Kailangan nating tumalima sa kanilang mga palatuntunan at pagtulong sa mga gawaing bahay. So yun po yung mga dapat nating tandaan. Na po? Halimbawa ng pagiging mabuting anak ay ang pagtulong sa mga magulang sa mga gawaing bahay na hindi na kailangang ipaalala. Yan po, mga bata. So, bilang isang magulang, ano po ba ang ating gawin? Yan. Sa banda ko, kapag ang ating mga magulang o ang ating mga anak ay tumutulong sa mga gawaing bahay, huwag po nating kalimutan na i-appreciate. Purihin po natin ang kanilang nagawa. Sa gayong paraan, yung kanilang self-esteem ay mapataas natin. Yung tiwala nila sa sarili nila ay, kaya ko pala to. Ayan, di ba? So, sa gayong paraan, sa susunod na mga pagkakataon, patuloy at patuloy pa rin lang gagawin yung ganong bagay. Kaya huwag natin kalimutan na you have to appreciate a little thing that your kids were able to do inside the family. Kahit paghugas ng pinggan, di ba? O, ay, ang galing naman ng aking anak. O, di ba? Sa gayong paraan, na nagawa natin ang ating gampanin bilang isang magulang. Okay yan. Purihin ang mabubuting katangian ng iyong anak at bigyan ng oras o quality family time kasama ang iyong mga anak. Yan po mga giliw ko mga magulang at mga anak. Ang dapat nating tandaan ng sa gayon ay mananatili po ang paggalang sa isa't isa. So, narito po ang ilan sa mga tips na iiwanan ko sa inyo guys kung paano natin paano mapalaki ng mabuting anak. Okay, mga bata, ito po tandaan. Siguraduhing magbigay o sa panig ng mga magulang, siguraduhing magbigay ng oras o quality family time kasama ang iyong mga anak. Yan po guys. Yan po yung dapat natin tandaan, quality time. Kaya, sa amin po, sa loob ng Iglesia ni Cristo, kasama po talaga yan sa bilin ng pamamahala sa amin na wag pong patayin yung tinatawag naming family hour. Kasi sa pamagitan ng family hour, doon po natin nalalaman kung ano ang mga saloobin, ano ang mga nararamdaman o nararanasan ng ating mga anak. So in that way, we'll be able to facilitate whatever the action that you may take in order to solve the problem, the problem that may arise soon o magiging problema soon. Po ba? So yun po, quality time. So magagawa natin yan. Hindi naman masama kung kopyahin po natin yung estilo ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng family hour. So sunod, purihin ang mabubuting katangian ng iyong anak. Yan po guys. So natural lang po talaga yan. Parents should appreciate. Ay, ganyang bagay lang. Di ba? Wag po nating barahin. So, in just a little bit of thing that your kids had been done, learn how to appreciate. Okay? So, bilang isang anak naman, kapag kayo ay pinuri ng inyong tatay, so magpasalamat naman tayo in return of the appraisal that your parents have done. Sunod, itama ang maling pag-uugali ng iyong anak sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya. Yan, pakikipag-usap. Hindi yung sisermonan mo na. You can call that the kid. I have a friend of mine way back when I was in Butuan. Kapag may problema yung kanyang anak, hindi niya pinapagalitan sa grupo sila eh. Tinatawag niya lang itong isang bata na may pagkakamali. Then they will have to talk it inside the bedroom, the master bedroom. Doon po sila nag-uusap. Hindi po naririnig ng bunso, ng ate, ng kuya, kung ano po yung mga pinagsasabi ng magulang doon sa kanilang anak na nakikitaan ng hindi magandang pag-uugali.
Kasi, ang tendency kasi niyan guys, kapag pinagalitan natin o pinagsabihan o pinagwikaan natin ang ating anak ng kanyang pagkakamali, in front of their ate, in front of their kuya, in front of their bunso, there are times na kapag sila na lang, nagkakaroon sila ng bullying. Di ba? So, para maiwasan natin ang bagay na yan, you have to find some ways that you can talk to these kids of yours in a certain way, in a certain place na siya lang mag-isa. Yan po. Itama ang maling pag-ugali sa wastong pakikipag-usap sa kanya. At ang panghuli ay gabayan at palakihin ang isang mabuting bata o ang inyong anak gamit ang mga katuruan, hindi lamang sa katuruang pangmundo o pang-social, kundi higit sa lahat sa katuruan na meron tayo yayamang we are a Christian country, may kanya-kanya tayong reliyon, may kanya-kanya tayong paniniwala, gamitin po natin ito. Sa gayong paraan, magkakaroon tayo ng maaliwalas, matiwasay, at mapayapang pamilya. So, sa ganitong paraan mga gili kong taga-subaybay, maiiwasan po natin ang pagkakaroon ng watak-watak, magulo, at rebellious na mga anak. So, harinawa guys, ay nagustuhan ninyo ang aking mga pananaw na pinaglilingkod sa inyo sa pagkakataong ito. At harinawa ay magiging gabay natin ito upang magkaroon tayo ng mapayapa at maunlad na pamilya sa ating lipunan na ginagalawan, at as a whole magiging gabay ito, magiging instrumento ito para maging mapayapa ang buong lipunan na ating ginagalawan. Maraming salamat po. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong walang humpay na pagsubaybay dito sa aking Facebook page, Rolly Ampang 010. Hanggang sa muli. Bye for now guys.